Posibleng umabot sa 60 personalidad na ang sangkot sa isyu ng flood control projects ang magpapasko sa likod ng rehas ngayong taon. Habang hinihinging paliwanag ng ombudsman sa mga kaso ni Zaldico, hindi pa natatanggap ng nagbitiw na mambabatas. Ang detalye sa Politico Update ni Joan Manalo. Kumpiyansa sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na makukulong ang mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects bago matapos ang taon. Ayon kay Dizon, mahigit 60 individual ang posibleng maharap sa kaso dahil sa mga ghost project at overpricing sa flood control programs ng DPWH. Dagdag ni Dizon, patuloy ang koordinasyon ng DPWH sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice para sa pagproseso ng mga kaso laban sa mga contractor at opisyal na sangkot sa katiwalian. Samantala, tumanggi umanong tanggapin ni dating Ako Bicol Representative Zaldico ang utos ng Office of the Ombudsman na magsumite ng counter affidavit kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa SunWest Incorporated. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, naipadala na ang order sa huling address ni Ko noong nakaraang linggo, ngunit tinanggihan umano ito ng tumanggap sa kanyang ngalan. So pag in default po kasi ang isang respondent, hindi siya nakapagbigay ng kanyang defense sa mga allegations laban sa kanya, ang nangyari po doon, yung lahat ng nasubmit, including na po yung complaint affidavit ng complainant, ay magiging basis na po ng prosecutor doon sa kanyang resolution, whether or not there is probable cause or yung prima facie case with reasonable certainty of conviction. Dagdag ni Clavano, may hawak na intelligence information ang mga otoridad tungkol sa kinaroroonan ni Ko at posible umanong nagpapalipat-lipat ng tirahan. Kapag naisampa na ang kaso sa korte, maaaring hilingin ng pamahalaan ang pagkansela ng kanyang pasaporte at maglabas ng Interpol Red Notice sakaling lumabas ng bansa. Samantala, sa isang panayam, sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na kailangan pa ang pagsampa ng formal case sa Ombudsman at Department of Justice bago sila makapagrekomenda ng freeze order ng assets ng mga senador o congressman na sangkot sa mga umano'y ghost projects. Joan Manalo, Billionario News Channel.